So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, may kumakalat po kasing bali-balita ngayon na itong si Yusek Claire Castro, spokesperson nga po ng Malacanang, nag-resign daw. Oo. So, actually, may nag-message na nga sa akin na siguro 2 or 3 ata to, no? Na tinatanong kung totoo ba itong mga nakita nila sa Facebook na post na nag-resign nga daw po si Yusek Claire Castro. So, syempre, madali lang naman i-research yan, no? So, ako, nagulat din talaga ako. Nung pag-type ko nga po dito, no, ito, pakita ko na lang dyan. Okay. Yan, okay na. So, nung pag-type ko nga po dito, no, pakita ko na lang parang mas maganda. Facebook tayo. Okay. Yusek Claire Castro. Clear. Resignation. Yan. Okay. So, ang lumabas dito mga kababayan, no, popular now. Yan, popular. So, ibig sabihin nun, popular. Trending. Oo. Trending siya sa Facebook ngayon. So, syempre, may nakita ako mga post dito. Ewan ko ba, itong mga bobong mga DDS po talaga, no, ang daling maloko eh. So sabi dito, viral ngayon, opisyal na nagsumite ng courtesy resignation si Yusek Claire Castro sa utos ng Piso Secretary. Ito, 22 hours ago, so kahapon ito na balita. Feeling member ng Marcos family daw si Yusek. Oo, according sa mga feeling anak ni Digong. Namimiss ka daw ng, di ba, ito niya, no? Tapos, ito pa. Balita, opisyal na nagsumite ng courtesy resignation si Claire Castro. Ano kaya ang susunod na kabanata sa kanyang karera? Okay. So, ito mga pipitsugin lang po kasi ito. Yun nga lang po, no, ito yung isang malaking tanga, no, malaking influencer ng mga DDS na sobrang tanga, no, ang tawag ko nga dito, 2 for 2 eh. 2 gipis sa taas, 2 gipis sa baba. 2 for 2. Yung si Mr. 1 Million, si Jason siya, nagkalat din dito. Akala ko no isang araw pa siya na nawala sa palasyo. Kasi 2 araw ng solo flight si PBBM na nagsasalita sa Pangulo ng Bansa. Para sa Pangulo ng Bansa. Yan, dapat daw masaya na kayo. Hindi po totoong si Pangulong Digong Duterte ang dahilan kung bakit siya naalis sa Malacanang. Si Jason sa mga babayan, ang isa sa mga nag-post nito. Oo. So, sabi nga dito, no, sabi daw ito ni Yusek Claire, no, nagboluntaryo ako mag-resign para sa katutuwa ninyong lahat. Wala nang magpapasaya sa araw nyo. Goodbye. So, fake talaga ito. So, ngayon, ang gusto ko na kasing pakita dito, no, ganyan po katanga itong mga bobong mga DDS. Ito po yung pagkakaiba po ng mga supporter ng mga Duterte at saka supporter po ni PBBM. Parang gusto ko sabihin dito na ganito sila kabobo at ganito po katalino yung mga supporter ni PBBM. Kasi mga kababayan, obvious to fake news, sinakyan po ng mga putang inang mga DDS na yan. Sabi dito ng isa, di na seguro, Bisaya talaga eh. Di na seguro nabayaran ng pagbabatikos. Kasi baka pati pamilya nga nasusukan na rin, di ba? Seguro. Ay salamat, hindi na masakit sa ears, di ba? So sayang, ito sabi ng mga DDS to isang screenshot ko to. Lahat po naniwala. Lahat ng mga DDS naniwala. Sayang wala na kaming palingkirang. Bisaya talaga. Bisaya, mga supporter talaga ni Digong, mga Bisayang mga bubo. Hindi lahat ng Bisaya bobo Yung mga supporter lang ni Digong ng mga Bisaya. Baka mamaya misinterpret na naman ako. Sayang, nalis na kaming mga palingkirang marinig galing sa palasyo. Di ka naya ang stress, buti nila kating natablan din ng hiya, akala kasi, alam niyo kasi mga babae, ito yung gusto kong sabihin dito no. Kami pong mga PBBM supporter, kami mga vlogger na sumusuporta kay PBBM, ayaw po namin mangyari sa amin tong ganito. Yung lolokohin po namin yung mga viewer namin sa fake news. Di ba? Kasi po kami po, matalino po yung mga follower po natin. Di ba? Minsan pag nakakamali nga ako, minsan kinukorek nyo pa ako Pero itong mga bobong mga didas, mga kababayan, ang dali nilang lokohin. Di ba? Tingnan nyo kami.
Pag kami, nagbablog kami, nakikita nyo naman, di ba? May ebidensya, may pictures, may reference. Minsan, may mga Republic Act pa kami pinapakita. Itong mga bobong mga didas, mga babayan, gumawa lang kayo ng ganyang klaseng fake news na nag-resign na rin si Claire Castro. Kahit fake news, sasakyan nila yan kasi ayan ang gusto nilang marinig. Di ba? Napakadali po talaga maging DDS vlogger kasi ang dali lang eh. Bulahin mo lang sila, gaguhin mo lang sila, lokohin mo lang sila, na wala ng research, no? Sabihin mo lang, mahal namin si Digong. O, kasama kami ni Digong habang buhay. O, ganun-ganun lang, okay na sa kanila yun. Di ba? May mga follower kasi yung mga tanga, no? So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, totoo ba na nag-resign? Okay. So, ngayon, punta natin yung ito yung pinaghugutan kasi ni Jay Sonse, yung PCO, Philippines, ano ba yung PCO? Communication Office, no? Office. PCO. Yan. Presidential pala, sorry. Ano klaseng vlogger ito? Hindi alam sabihin na PCO. Ano ba yan? Tanga. Okay. So, PCO Philippine po. Sorry ha. Mali lang, tao lang. So, ngayon, itong PCO, nakita kasi nila mga kababayan, no, na ito 28 minutes ago si PBBM. Tapos, kanina isang oras si PBBM nagsalita. Okay, tapos kanina may press conference po si PBBM pa rin. So, kahapon, yung video ni PBBM ito pinapakita ko, no? Kanina to, kayong umaga pala to. Tapos kahapon. So, 3 araw po kasing wala si Claire Castro sa Facebook page nga po ng PCO. Ang huling beses nga po na nakita si Claire Castro is nung 4 days ago. So, Friday. Tama, no? Friday. Hindi. Friday or Thursday, ano? Presidential Communications Office, Undersecretary, Palace Press Officer, Atty. Claire Castro. On November 20. November 20 pala yung huling beses na nakita. So, 4 days. So, ayun na ebidensya nila yan. No? Ay, nag-resign na yung si Claire Castro. 4 na araw nang hindi nagpapapress con eh. Bobo talaga itong mga hayop na to. No? Well, sinasabi ko na po sa inyo na hindi po totoo yan. Fake news po ito. Fake news itong kumakalat na to. So, kasi ang pagkakalam ko po talaga, hindi ko lang alam kung bakit siya 4 na araw nang wala. Kasi una, syempre, weekends. Sabado at saka Linggo. So, wala naman kasi naging masyadong issue nung Sabado nung Linggo. At saka, kaya tahimik siya. Ganon, di ba? Ganon. O, kaya si PBBM po nagsalita ng itong mga nakarang araw kasi gusto ng presidente na siya magsabi po nung kanyang ginawa tungkol nga po dito sa mga makukulong sa flood control scandal. O, so, yun. So, baka bukas bumalik na si Claire Castro. Baka bukas din. Oo. So, hindi. Kasi kung talaga bang nag-resign niya si Yusek Claire, di ba? Kami yung unang makakaalam nito, kami mga vlogger, kakalat agad sa mga GC namin yan. Oo. So, ganun lang po, ang gusto ko lang sabihin dito, na ganyan po kahirap itong ginagawa po namin sa social media. Kasi ang kailangan namin dito is, hindi kami fake news. Di ba kasi sabi, importante yung credibility namin eh. Especially, at suporta kami ng presidente. Itong mga hayop po sila to, no? Wala sila pakialam sa credibility kahit na magsinungaling sila. Kasi po, mga tanga yung mga DDS, mga tanga po sila. Di ba? Tingnan niyo, totoo, last na lang to. Pag ako gumawa ka ng fake news, sisingilin niyo ako eh. Kayong mga viewer ko, sisingilin niyo ako eh. Well, takero, fake news ka pala. Mali yung sinabi mo. Pero itong mga DDS, mga kababayan, pag yung mga influencer nila gumawa ng fake news, at pag napatunayan ng fake news, tatalon lang sa iba yan. I-overlook lang nila yan. Ganyan po sila katanga. No, kung meron pa sanang word na mas malupit pa sa word na tanga, no, sila po yun, mga DDS po yun, nakasabi sila sa Pilipinas.
So yun mga kababayan, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa, sa fake news po na kumakalat na naman po ngayon. Kasi nag-bulta trending eh. Popular bigla, no? Yusek Claire Castro, resignation update, popular now, di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At syempre, yan po sa replay, palike, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Ang bilis na. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and bye-bye.